So, gagawin natin, deband na 55 UHP 400. Ito yung kanyang mainboard. Tapos, ito naman yung power supply. So, ang problema ng unit natin ay fluck width ang 12 volts. Lalabas lang yung deband, tapos magsha-shutdown yun, tapos magkakaroon ng guwit-guwit sa screen. So, na-troubleshoot natin, positive, may pundi yung mga ilaw niya. Kaya ginawa natin, palit lahat tayo ng ilaw, 5 strip na 14 bulbs per strip, tapos series connection. So series connection tapos parallel connection, bali dalawang set ang ilaw nito kasi nung napagana ko siya, pundi yung isang set, tapos yung isang set niya umiilaw pa, kaya lang madilim. So ginawa natin dito, disable natin yung protect ng ating power supply, tapos nagkabit tayo ng backlight driver. So ang protect nito ay dito lang sa ating socket. Tapos ang power supply na to kasi pag nakasaksak 9 volts lang yon. Pag naka standby pa, mag 12 volts lang yon pag i-power on mo siya. So ito kasing unit na to, pinagawa na daw nila ito, kaya lang hindi na gawa kasi nga siguro hindi nakuha yung problema. Tingnan nyo, pinagtatanggal niya yung mga pyesa niyan. Ito tinanggal din niya kasi nga nagpo-protect ito sa backlight. So nung tinanggal niya yan, walang talab, kaya hindi na natuloy yung gawa nito. So nilipat dito sa atin. Tapos ginawa natin dito, kinat natin yung circuit na yan. Yan, nakita naman yung cutting dyan para wala nang supply na papasok dito, para papasok dito sa ating feedback. Yan. Ngayon, ginawa natin para maging 12 volts yung output ng power supply natin. Ito, maging 12 yan. Kasi pag nakasaksak yan, standby, ang supply nito 9 lang. Pag i-power on mo siya, mag-i-step up yun hanggang 12. So gusto natin kasi fix na yung supply, kaya ginawa natin, G-jumper lang natin ito. Itong transistor, yan, jumper mo lang ito papunta dito sa kabilang pin. Yan, naka-jumper na yan. Okay? Tapos para matanggal yung protect niya at hindi na siya magpa-fluck width sa supply, i-remove nyo lang yung ito, switch. Yan. Tanggalin nyo lang yung wire na yan, kagaya nito, nakatanggal na yan, no? Yan, ito yung nagti-trigger para mag-fluck width yung 12 natin. Nanggagaling yan sa mainboard. So si mainboard ang may kasalanan dito, kaya maraming nadadali sa ganitong board. Yan, so i-remove nyo lang yan, yung switch dito, mawawala na yung protect nyan. Pero kailangan nyo pa rin ito yung jumper para maging 12 volts yung output nito. Yan, para fix na, wala nang galawan yan. Tapos ito, hindi ako sure dito kung may talab ba ito kasi kinat ko yung circuit dyan. Pero naisip-isip ko yung circuit kasi niya, hindi naman natin kailangan na yan. Kaya okay lang kahit wala na, kahit hindi na natin ikabit yan. So bali ito lang talaga ang protect niyan, yung switch. Tapos yung ganito. Okay, sana makatulong yung ganitong setup natin. So ayan, kita nyo naman, diba? Hindi na nakakabit yung backlight dito. Mayroon na tayong hiwalay na backlight driver para sa ilaw natin. Ayan. Tapos yung control nyan, sumasabay dito sa ating T-con. Pag naka-on yung unit, magkakasupply ito, magkakailaw din siya. Pag naka-off yung unit, mawawala ng supply ito, wala ding ilaw siya. Okay, so yan ang mas magandang setup para safe yung ilaw natin. Saka yung supply ng ilaw natin, control na natin, hindi na siya mataas. Kasi pag dito nakakabit yung supply ng ilaw natin, mataas ito, mabilis makapundi ito. Pero pag nakapix na ng ganyan, medyo humahaba yung buhay ng ilaw natin. Okay, so yan, no, yung power supply na yan. Marami sumasakit yung ulo dito sa power supply na ito. Ngayon, malalaman nyo na kung ano sekreto nito. Yan, ito yung T-con nya, at ito naman yung mainboard nya. Okay, sasarado lang natin to, tapos magpa-final test tayo. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So ayan na siya, oh. Diba, okay na siya, pasok siya. Wala nang protect sa power supply. Diba?